Natigilan ang kamay ng batang lalaking naglilinis ng sapatos. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng papel. Sir, may listening device po ang relo ninyo. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Don Mariano Cruz, ang chairman ng Maharlika Holdings. Ngunit ang bihasang negosyante ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Sa halip kinuha niya ang panulat at sa likod ng papel ay isinulat, "Kaya mo bang tanggalin?" Tahimik na tumango ang bata. Kung nais ninyong malaman kung anong mga pangyayari ang idudulot ng isang maliit na piraso ng papel na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung saan kayo nakikinig ngayon. At taos puso naming idadalangin na mapuno ng kalusugan at kaligayahan ang inyong buhay. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Sa isang eskinita sa abalang distrito ng negosyo sa Makati, may isang maliit na pwesto ng tagalinis ng sapatos. Ito ay isang tahimik na lugar bahagyang malayo sa ingay ng syudad. Ang may-ari ng pwesto ay isang 17 taong gulang na binatilyo na nagngangalang Jose Reyes o mas kilala sa tawag na Jay. Iba si Jay sa karaniwang mga tagalinis ng sapatos. Palagi siyang nakapikit habang nagtatrabaho. Nagtataka ang mga bagong customer ngunit alam ng mga suki niya ang katotohanan. Nakikita ng batang ito ang mundo gamit ang kanyang mga tainga. Ipinanganak na may pambihirang pandinig, kaya ni Jay na marinig ang mga tunog na hindi kayang marinig ng ordinaryong tao. Ang tunog ng mga gear ng relo na nagkakabitan ng pagtuyo ng tinta sa pluma at maging ang pagbilis ng tibok ng puso ng isang tao ay kanyang nararamdaman. Ganoon din sa araw na iyon. Pagkatapos ng klase, agad na umupo si Jay sa kanyang puwesto. Ganito niya palaging ginugugol ang mga hapon sa karaniwang araw. Bandang 3:00 ng hapon, isang pamilyar na yabag ang kanyang narinig. Ang ritmo ng swelas na tumatama sa semento, ang haba ng bawat hakbang at ang bahagyang pagkakaladkad ng kaliwang paa. Kahit hindi buksan ang mga mata, alam na ni Jay. Nandito na si Don Mariano, si Chairman Mariano Cruz ng Maharlika Holdings. Isang negosyante na kahit mahigit 70 anyos na ay nananatiling tuwid ang tindig. 3 buwan na ang nakalipas mula ng aksidente niyang matagpuan ang pwesto at simula noon, 3 beses sa isang linggo kung bumisita si Don Mariano. Mag-isa lang, walang bodyguard o sekretarya. Sa simula, humanga siya sa galing ni Jay sa paglilinis ng sapatos. Ang kanyang mga kamay ay napakagaling na kahit ang mga bihasang artisan ay mapapahanga. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit patuloy na bumabalik si Don Mariano. Sa tuwing uupo siya sa maliit na puwestong iyon, nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng buhay na napapalibutan ng kapangyarihan at pera, ang maliit na espasyong ito, ang tanging lugar na parang walang kasinungalingan. "Nandito na ako," sabi ni Don Mariano habang umuupo sa maliit na bangko. Tahimik na yumuko si Jay bilang pagbati bago tanggalin ang sapatos ng matanda. Sinimulan niyang pahiran ito ng wax at pakintabin gamit ang tela. Ngunit sa araw na ito, isang kakaibang tunog ang kanyang narinig. Galing ito sa relo ng chairman. Isang Patek Philippe Grand Complication. Sanay na siya sa tunog ng mga gear nito. Ngunit sa pagitan nito, may isang napakaliit na electronic sound na ngayon niya lang narinig. Isang paulit-ulit na mahinang beep. Isang tunog na imposibleng marinig ng ordinaryong tao. Natigilan ang kamay ni Jay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang listening device. Kalmadong kinuha ni Jay ang isang maliit na papel at panulat mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit malinaw niyang isinulat, "Sir, may listening device po ang relo ninyo. Huwag po kayong magpahalata." Tiniklop niya ang papel at dahan-dahang ipinasok sa palad ni Don Mariano. Binuksan ni Don Mariano ang papel. Sa isang iglap, nanginig ang kanyang mga mata. Ngunit bilang isang negosyanteng namuno sa isang korporasyon sa loob ng dekada, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalmado niyang binaliktad ang papel at gamit ang panulat ni Jay isinulat, "Sigurado ka?" Sumulat muli si Jay. "Ang mechanical watch po ay tunog lang ng gears ang meron. Pero may kasama po itong maliit na electronic sound. Sigurado po akong listening device ito." Naging malamig ang tingin ni Don Mariano. Ang kanyang Patek Philippe ay purong mechanical. Imposibleng magkaroon ito ng electronic sound. At ang masakit pa, ang nagregalo sa kanya ng relong ito ay ang sarili niyang anak, si Miguel. Muling gumalaw ang panulat ni Don Mariano. "Kaya mo bang tanggalin?" Tumango si Jay. Hinubad ni Don Mariano ang relo at ibinigay kay Jay. Mula sa kanyang kahon, kinuha ni Jay ang isang set ng maliliit na precision screwdrivers. Bagamat para sa sapatos sa mga ito, palagi itong nakakatulong sa mga delikadong gawain. Binuksan niya ang likod ng relo. Sa pagitan ng komplikadong mekanismo, may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang itim na chip na mas maliit pa sa butil ng bigas. Ito ang pinakabagong uri ng micro-listening device. Nagpigil ng hininga si Jay at gamit ang tiyani, maingat niyang inalis ang chip. Inilagay niya ito sa isang maliit na lata ng shoe polish at isinara ng mahigpit.
Ligtas na po kayo, sir. Kapag nasa loob po ng metal na lata, hindi na po makakalabas ang signal. Wala na silang maririnig. Tinitigan ni Don Mariano si Jay. Hindi ordinaryong bata ito. Isinara ni Jay ang likod ng relo at ibinalik sa chairman. Tinanggap ito ni Don Mariano, isinuot sa kanyang pulso at sa wakas ay nagsalita. Anong pangalan mo? Jose Reyes po. Jay na lang po. Jay, sino ka ba talaga? Paano mo narinig ang tunog na yon? Nag-alinlangan sandali si Jay bago sumagot. Naririnig ko lang po talaga. Simula po nung ipinanganak ako. Ang mga tunog na hindi naririnig ng iba, naririnig ko po. Matagal na tinitigan ni Don Mariano ang mga mata ni Jay. Hindi ito mga mata ng isang sinungaling. Sa katunayan, napakalinaw nito na tila hindi nababagay sa maruming mundong ito. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagregalo nito? Umiling si Jay. Wala po akong kinalaman dyan. Tama ka. Tama ang sinabi mo. Tumayo si Don Mariano ngunit hindi pa siya umaalis. Jay, sumama ka sa akin. Kailangan ko ang iyong mga tainga. Tumingala si Jay. Naramdaman niya sa sandaling iyon na kapag tinanggap niya ang kamay na iyon, magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang ordinaryong buhay ng isang tagalinis ng sapatos ay magwawakas at papasok siya sa isang mundong ibang-iba. Ngunit hindi niya kayang tumanggi. May naramdaman siya sa mga mata ng matandang lalaki. Hindi ang pagmamataas ng isang makapangyarihan, kundi ang desperasyon ng isang taong tunay na nangangailangan ng tulong. Binitbit ni Jay ang kanyang kahon. Kasama si Don Mariano, lumabas sila ng eskinita. Sa kanilang harapan, matayog na nakatayo ang gusali ng Maharlika Holdings. Habang papalapit sila sa pangunahing pasukan, isang lalaking nakasuit ang nagmamadaling sumalubong sa kanila. Ito si Arturo Vargas, ang hepe ng seguridad. Napatingin si Vargas kay Jay. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang batang may bitbit na kahon ng panlinis ng sapatos. Don Mariano, sino po ang batang ito? Arturo, isama mo siya sa taas. Nagbago ang mukha ni Vargas. Chairman, ipapasok niyo po ang isang batang tulad nito sa headquarters. Huwag mo na akong pag-ulitin. Naging matalas ang boses ni Don Mariano. Nagkagatlabi si Vargas at masamang tinitigan si Jay. Isang tingin na may halong paghamak at pagdududa. Hindi umiwas si Jay. Sa halip, nag-focus siya sa tibok ng puso ni Vargas. Mabilis at hindi regular. Hindi lang ito simpleng inis. Ito ay kaba. Ang tibok ng puso ng isang taong may itinatago. Pumasok silang tatlo sa labi ng gusali. Samantala sa opisina ng Vice-Presidente sa ika-10 palapag. Hawak-hawak ni Miguel Cruz ang isang maliit na receiver. Ang hininga at yabag ng kanyang ama na kanina'y malinaw na naririnig ay biglang nawala. Itinapat ni Miguel ang receiver sa kanyang tainga. Tanging static na lang ang maririnig. Anong nangyari? Naging malamig ang tingin ni Miguel. Natuklasan na ba ang listening device o nagkaaberya lang? Sakto namang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir Miguel, kadarating lang po ng chairman. May kasama po siyang isang batang lalaki na hindi namin kilala. Bahagyang tumaas ang kilay ni Miguel. Isang bata. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa ibaba. Nakita niya ang kanyang ama na papasok sa gusali. At sa tabi nito, isang batang may bitbit na kahon ng panlinis ng sapatos. Dahan-dahang ngumiti si Miguel. Interesting bulong niya habang nakatingin sa isang lumang litrato nila ng kanyang ama sa lamesa. Dad, hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Hinaplos ni Miguel ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Pero pareho lang ang magiging resulta. Naging malamig at madilim ang kanyang mga mata. Ang laro para sa trono ng Maharlika Holdings. Ang unang hakbang ay isinagawa na sa loob ng pribadong elevator ng chairman. Silang dalawa lang ni Don Mariano ang naroon paakyat sa opisina sa ika-20 palapag. Nagsalita si Don Mariano sa mababang boses. Jay, may ipapakiusap ako sa'yo. Sabihin niyo lang po. May nagmamanman sa akin sa loob ng kumpanyang ito. Hindi ko alam kung sino. Pero ang listening device na nahanap natin ngayon, hindi iyon ang simula. Kalmado ang boses ni Don Mariano, pero mabigat ang kahulugan ng bawat salita. Manatili ka sa tabi ko. Sabihin mo sa akin ang lahat ng maririnig mo. Siyempre, babayaran kita ng sapat. Nag-alinlangan si Jay. Hindi ito simpleng trabaho. Ito ay pagpasok sa isang away pamilya para sa kapangyarihan. Ngunit may ibang pumasok sa isip ni Jay. 17 taon sa ampunan. Araw-araw na pagbubuhat ng kahon. Mga kamay na kalyo at mga tuhod na may sugat pero hindi siya nagreklamo. Baka ito na ang pagkakataon. Sige po, Chairman. Isang bahid ng ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Don Mariano. Ting bumukas ang elevator sa ika-20 palapag. Halos mapigil ang hininga ni Jay sa tanawin. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong kalangitan ng Maynila.
Malambot na carpet na lumulubog ang kanyang mga paa at mga antigong painting sa pader. Isang mundo na malayong malayo sa kanyang kinalakihan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Ang kanyang anak si Miguel. Nakatayo si Miguel sa pinto tinitingnan ang loob ng opisina. Huminto ang kanyang tingin kay Jay. Siya ba ang tagalinis ng sapatos? Kumatok ka muna bago pumasok. May emergency lang po. Pumasok si Miguel at huminto sa harap ni Jay. Malamig ang kanyang tingin. Anong pangalan mo? Nag-focus si Jay sa tibok ng puso ni Miguel. Mabagal at matatag. Hindi tibok ng isang sinungaling. Puno ito ng kumpiyansa. Hindi siya natatakot. Jose Reyes po. Jay. Bakit nasa opisina ng chairman ang isang tagalinis ng sapatos? Sumingit si Don Mariano. Ako ang nagdala sa kanya. Kailangan ko siya. Po tumaas ang kilay ni Miguel. Dad, alam kong hindi maganda ang pakiramdam niyo nitong mga nakaraang araw pero ang magdala ng bata sa opisina, ano na lang ang sasabihin ng board of directors? Sa kumpanya ko, ako ang magpapasya kung sino ang kakausapin ko. Wala kang pakialam doon. Matigas ang boses ni Don Mariano. Nagkagatlabi sandali si Miguel bago ngumiti. Naiintindihan ko po, Dad. Pasensya na po kung lumampas ako. Tumalikod siya. Ngunit bago lumabas nilingon niya si Jay. Jay, tama. Welcome sa Maharlika. Nakangiti ang kanyang labi pero hindi ang kanyang mga mata. Nagsara ang pinto. Pinakinggan ni Jay ang mga yabag ni Miguel. Pagtawid sa hallway, pagsakay sa elevator. At pagkatapos narinig niya ang mahinang tunog ng pakikipag-usap ni Miguel sa telepono. Imbestigahan niyo ang background ng batang yon. Jose Reyes. Alamin niyo kung may kahinaan siya. I-report niyo agad sa akin. Nanlamig ang likod ni Jay. Pinaiimbestigahan niya ako. Tila nabasa ni Don Mariano ang kanyang ekspresyon. Anong narinig mo? Nag-alinlangan si Jay. Sasabihin ko ba? Ito ay kwento ng anak na nagtatraidor sa ama. Sir, pinaiimbestigahan niya po ako. Ang background ko raw po. Dumilim ang mga mata ni Don Mariano pero hindi siya nagulat. Ganoon ba? Inaasahan ko na. Lumapit siya sa bintana. Jay, natatakot ka ba? Kung oo, maaari ka nang umalis. Hindi kita pipilitin. Tinitigan ni Jay ang likod ni Don Mariano. Ang malapad niyang balikat ay tila biglang lumiit. Ang likod ng isang taong nasa tuktok ng kapangyarihan. Ganito pala kalungkot. Hindi po ako aalis. Lumingon si Don Mariano. Maaaring maging delikado ito. Alam ko po. Pero mananatili po ako sa tabi ninyo. Hindi alam ni Jay kung bakit niya nasabi iyon. Naramdaman lang niyang hindi niya maaaring iwanang mag-isa ang matandang ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Mariano. Salamat. Noon isa na namang tunog ang narinig ni Jay. Isang napakaliit na electronic sound mula sa isang sulok ng kisame sa likod ng air vent. Namula si Jay. Sir, anong problema? Itinuro ni Jay ang kisame. Doon po. May isa pa. Naging yelo ang tingin ni Don Mariano. Isang listening device sa loob ng opisina ng chairman. Mas malala ito kaysa sa relo. Ang relo ay maaaring malagyan ng tagalabas. Pero ang kisame ng opisina kailangan mong maging tagaloob para magawa iyon. Sir, baka lahat po ng pinag-usapan niyo dito ay narinig na nila. Namuti ang kamao ni Don Mariano. Tinitigan niya ang pinto kung saan lumabas si Miguel na nakangiti. Ganoon pala. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Mapait siyang tumawa. Ang matandang tigre ay nabulag na hindi na nakita ang mga kuko ng sarili niyang anak. Sa kanyang boses mas malalim ang pagsisisi kaysa galit. Isang buong buhay na pakikipaglaban sa mundo ng negosyo. Nalagpasan ng napakaraming traidor at sabuatan para maabot ang tuktok. Ngunit sa sarili niyang anak, hindi niya namalayan. Walang masabi si Jay. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang pagtataksil na may bahid ng dugo sa pagitan ng ama at anak. Samantala sa 10 palapag, nakatitig si Miguel sa screen ng kanyang laptop. Makikita rito ang sound waves mula sa opisina ng chairman. Hindi po ko aalis. Maaaring maging delikado ito, alam ko po. Pero mananatili po ako sa tabi ninyo. Napangisi si Miguel. Nakakuha ka pa ng isang tapat na tuta, Dad, bulong niya. Pero ang tutang ito, medyo kakaiba. Paano niya nalaman ang tungkol sa device sa relo? At ang sinabi niya kanina, ni-rewind ni Miguel ang recording. Paano niya narinig ang usapan ko sa elevator? Naging matalas ang tingin ni Miguel. Sa ganoong distansya narinig niya ang usapan ko. Imposible. Kumatok ang kanyang mga daliri sa lamesa. Ang pandinig ng batang iyon, may mali. Hindi siya ordinaryo. Magmamasid muna ako. Hanggang malaman ko kung sino talaga siya. Biglang nawala ang sound waves sa screen. Kumunot ang noo ni Miguel. Na naman, tumingin siya ng malapitan. No signal.
Pati ang device sa opisina ng chairman ay natuklasan na. Nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Hayop. Naging malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Ang tagalinis ng sapatos na si Jose Reyes. Noong una binaliwala ko lang siya. Pero hindi ito nagkataon lang. Sige, titingnan natin kung sino ka talaga. Kinuha niya ang telepono. Ako to. Kapag nakuha niyo na ang resulta ng investigasyon kay Jose Reyes, i-report niyo agad. At isa pa, bumaba ang kanyang boses. Ang lugar kung saan siya nakatira at lahat ng tao sa paligid niya halongkatin niyo ng maigi. Kung walang makitang kahinaan gumawa kayo. Pagkababa ng telepono, tumingin si Miguel sa labas. Kung bumunot na ng espada si Dad, kailangan ko na ring maghanda. Ang tahimik na digmaan ng Maharlika Holdings. Ang ikalawang yugto ay nagsimula na. 1 linggo ang lumipas. Sakto namang bakasyon sa eskwela kaya araw-araw pumapasok si Jay sa headquarters. Binigyan siya ni Don Mariano ng isang maliit na opisina. Ang titulo niya, Special Assistant to the Chairman. Walang nakakaalam kung ano ang trabaho niya pero dahil ang chairman mismo ang gumawa ng posisyon, walang sino mang nangahas na questionin ito. Simple lang ang trabaho ni Jay, samahan ng chairman at pakinggan ng mga tunog sa paligid. May listening device ba sa meeting room? May nagre-record ba ng palihim? Nagsisinungaling ba ang tibok ng puso ng mga tao? Ang mga tainga ni Jay ang naging mga mata ng chairman. Sa loob ng 1 linggong iyon, hindi mabilang ang mga problemang napigilan dahil kay Jay. Nakahanap siya ng listening device sa conference room bago ang isang mahalagang A meeting. Natuklasan niyang palihim na nagre-record ang isang kliyente. Sinabi ni Don Mariano kay Jay, ang iyong mga tainga ay mas mahalaga pa kaysa sa pera sa kumpanyang ito. Ngunit may mga taong hindi natutuwa. Sino ba talaga ang batang iyan at laging nakadikit sa chairman? Sabi nila tagalinis lang daw ng sapatos. Baka naman nagiging ulyanin na si Don Mariano, sobra naman yata. Sa hallway sa banyo sa elevator, naririnig ni Jay ang lahat ng bulungan. Sanay na siya sa mga tunog na iyon. Noong nasa ampunan at nag-aaral palagi niya itong naririnig. Iniwan daw yan ng mga magulang niya. Kawawa naman pero wag nating isama sa laro. Pinilit ni Jay na baliwalain ang lahat at mag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit ang problema ay dumating mula sa hindi inaasahang lugar. Biyernes ng hapon pinuntahan si Jay ni Miss Elena Santos, ang hepe ng mga sekretarya ng chairman. Pwede ba tayong mag-usap? Seryoso ang mukha ni Miss Elena. Palagi siyang mabait kay Jay pero iba ngayon. Ano po iyon, ma'am? Tingnan mo to. Inabot ni Miss Elena ang isang folder. Binuksan ito ni Jay at ilang litrato ang nahulog mula rito. Namutla si Jay. Nasa litrato siya. Pero mga eksenang hindi niya alam. Nakikipag-abutan siya ng pera may ibinubulong sa isang estranghero. At may hawak pa siyang mga confidential na dokumento ng Maharlika Holdings. Ano? Ano po ito? Hindi ko po ginawa ang mga ito. Jay, gusto kong maniwala sa'yo. Pero kaninang umaga kumalat ang mga litratong ito sa lahat ng executives. Nanginginig ang boses ni Miss Elena. Nagpatawag ng emergency board meeting si Sir Miguel. Ang agenda, suspetsa na isang industrial spy ang special assistant to the chairman. Nablangko ang isip ni Jay. Industrial spy. Ito ay isang malaking kasinungalingan, pero napakagaling ng pagkakagawa ng mga litrato. Kahit para kay Jay na hindi pa halos nagkakaroon ng matinong litrato, mukha itong totoo. Ganito ba talaga kalupit ang mundo? Ang chairman. Kailangan kong makausap ang chairman. Nasa labas po siya ng bansa at hindi makontak. Dali-daling kinuha ni Jay ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang direktang numero na ibinigay ng chairman. Nagring ito. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Ngayon cannot be reached na lang ang naririnig niya. Hindi pwede. Biglang may humawak sa balikat ni Jay. Isang security guard. Suspendido na ang posisyon mo bilang special assistant. Ibigay mo ang iyong ID. Ano po? Utuzito ne vice-presidente. Nanghina ang mga tuhod ni Jay. Hindi niya inasahan na ganito sila kabilis kumilos. Si Miguel. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Jose Reyes. Si Arturo Vargas ang hepe ng seguridad. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Pinapatawag ka ng vice-presidente. Sumama ka sa akin. Sir Arturo, wala po akong kasalanan. Hindi ko po ginawa iyon. Sabihin mo yan ang diretso sa vice-presidente. Hinawakan ni Vargas ang braso ni Jay. Masakit ang pagkakahawak nito. Huminto ang elevator sa ika-10 palapag. Bumukas ang pinto ng opisina ni Miguel. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Nandito ka na pala. Lumingon si Miguel. Hawak niya ang folder ni Jay. Jose Reyes, 27 anyos, galing sa isang ampunan sa Maynila.
Inabandona ng mga magulang sa edad na 5 at 3 beses na nabigong maampon, tama ba? Parang gumuho ang mundo ni Jay. Iyon ang nakaraan na hindi niya sinasabi kanino man. Isang batang 3 beses nang itinapon nakadikit ngayon sa ama ko. Anong binabalak mo, pera o? Lumapit si Miguel kay Jay. Datang mga sekreto ng kumpanya. Hindi po. Hindi ko po ginawa yon. Ano ang mga litratong ito? Itinutok ni Miguel ang mga litrato sa mukha ni Jay. Photoshop po iyan. Hindi ko po talaga ginawa iyon. Kung Photoshop man o hindi, ang pulis na ang magpapasya. Ngumisi si Miguel. Speaking of police, balak kitang kasuhan. Industrial espionage. Kung mahatulan ka, minimum 5 years. Dahil minor de edad ka, baka mabawasan, pero siguradong sa youth detention center ka pupulutin. Naluha si Jay. Napakasakit. Wala siyang ginagawa pero lahat ay gumuho. Sir Miguel, maniwala po kayo sa akin. Totoo po. Maniwala sa'yo, tumawa si Miguel. Sino ang maniniwala sa isang batang 3 beses nang itinapon? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi na nakapagsalita si Jay. Lumapit pa si Miguel at bumulong. Kung tahimik kang mawawala, aatrasin ko ang kaso. Umalis ka dito at huwag ka nang magpapakita malapit sa ama ko. Gawin mo iyan at ililigtas ko ang buhay mo. Tinitigan ni Jay ang mga mata ni Miguel. Walang emosyon. Tanging malamig at kalkuladong tingin. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Hanggang bukas. Sumenya si Miguel. Hinila ni Vargas ang braso ni Jay. Sumara ang pinto. Naiwang mag-isa si Jay sa hallway. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya sa pader. Hindi niya makausap ang chairman. Walang naniniwala sa kanya. Ito ang pinakamahabang araw sa kanyang 17 taong buhay. Nagsimula ang lahat sa araw na iyon. Ang araw na natagpuan niya ang listening device sa relo ng chairman. Ang pagtulong niya ang naging kasalanan niya. Sa huli, itatapon na naman ba ako? Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Jay. Mga kaibigan, hindi ba't napakasakit pakinggan? Isang inosenteng bata dahil lang sa mga peking litrato ay biglang naging isang kriminal. Ang pagtulong ay maaaring sumira sa kanyang buhay. At ngayon binigyan pa siya ng ultimatum. Ang batang ito, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Tatakas ba siya o lalaban hanggang sa huli? Malalaman natin ang sagot sa susunod na bahagi. Patuloy lang po sa pakikinig. Kinaumagahan, hindi nakatulog si Jay buong gabi. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang kwarto sa ampunan. Hanggang ngayon na lang ang palugit na ibinigay ni Miguel. Tahimik na mawala at makalaya o lumaban at makulong. Ano ang dapat kong gawin? Nang sa wakas ay bumangon siyang may malakas na katok sa pinto. Jay, lumabas ka saglit. Boses iyon ng madre na namamahala sa ampunan. Pagbukas niya ng pinto, madilim ang mukha ng madre. Sister, ano po iyon? Jay, patawarin mo ako, anak. Yumuko ang madre. Kailangan mo nang umalis dito ngayon din. Po, bakit po biglaan? Tumawag kanina ang opisina ng mayor. Hindi raw nila maaaring patirahin dito ang isang taong may kasong kriminal. Kailangan daw kumilos agad. Nanigas ang puso ni Jay. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang 2 lalaking nakasuit. Nakita ko sila kahapon sa headquarters. Mga tauhan ni Arturo Vargas. Sister, wala po akong ginawang masama. Gawa-gawa lang po ang lahat ng iyon. Alam ko, Jay. Pero ang pressure mula sa taas. Naluha ang madre. Patawad, anak. Patawarin mo ko. Walang nasabi si Jay. 5 taon siyang tumira sa lugar na iyon mula noong 12 anyos siya. Wala siyang oras para mag-impake. Ang tanging dala niya ay ang suot niyang damit at ang luma niyang kahon ng panlinis ng sapatos. Paglabas ng ampunan, naglakad si Jay nang walang patutunguhan. Walang kamag-anak na matatawagan. Sa lawak ng Maynila, nag-iisa siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng gusali ng Maharlika Holdings, ang chairman. Kung makakausap ko ang chairman, baka magbago ang lahat. Siguradong maniniwala siya sa akin. Umupo si Jay sa isang bangko sa tapat at naghintay. 1 oras, 2 oras. Lumipas ang tanghalian at nagsimula ng bumaba ang araw. Noon, isang itim na Maybach ang pumasok sa gate. Ang sasakyan ng chairman. Napatayo si Jay at tumakbo papalapit. Sir Don Mariano. Huminto ang sasakyan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Jay. Pero hindi bumukas ang pinto. Sa tinted na bintana, wala siyang makita sa loob. Ilang sandali pa, umandar ulit ang sasakyan, nilagpasan siya at nawala sa entrance ng basement parking. Naramdaman ni Jay ang katotohanan. Ang chairman, hindi man lang tumingin sa bintana. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa lupa. Pati ba si chairman? Iniwan na rin ako. Ang isiping, iyon ang pumuno sa kanyang utak. Hindi ganoong tao si chairman.
Ngunit, hindi huminto ang sasakyan. Bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang totoo sa loob ng sasakyan, iba ang nangyayari. Nang akmang titingin si Don Mariano sa bintana, hinarangan siya ni Vargas. Don Mariano, mas mabuti pong wag niyo nang tingnan niyan. Anong meron? Mga hampas lupa lang po. Wag niyo na pong pansinin. Tinabunan ng katawan ni Vargas ang buong bintana. Hindi nakita ni Don Mariano ang nasa labas habang bumababa sila sa parking walang kamalay-malay na naroon si Jay. Habang nakaupo si Jay sa kalsada may lumapit sa kanya. Ang dalawang lalaki na pumunta sa ampunan kanina. Hoy, akin na yang kahon mo. Anong kailangan nyo? Utos ng vice-presidente. Kunin daw ang ebidensya. Hinigpitan ni Jay ang hawak sa kahon. Nasa loob nito ang listening device chip. Ang chip na galing sa relo ng chairman. Ang tanging ebidensya na magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ayoko. Hindi ko ibibigay. Akin ito. Tumawa ang lalaki. Habang mabait pa kami, bigay mo na. Tinapik ng kamay ng lalaki ang dibdib ni Jay sinusubukang agawin ng kahon. Lumaban si Jay. Hindi. Hindi ko ito ibibigay. Gago ka ah. Lumipad ang kamao ng lalaki at tumama sa mukha ni Jay. Pumutok ang kanyang labi at dumugo. Pero hindi binitawan ni Jay ang kahon. Pare may nakatingin alis na tayo sabi ng kasama niya. Nakatingin sa kanila ang mga dumadaan. Swerte mo ngayon bata. Itinulak ng lalaki si Jay. Gumulong siya sa lupa. Huling bili ng vice-presidente. Kung wala kang tawag hanggang hating gabi bukas ng umaga isasampa na ang kaso. Umalis sa mga lalaki. Naiwan si Jay na nakahandusay. Nanginginig ang buong katawan niya. Takot. Natatakot siya. Ngunit may mas malaking emosyon. Galit. Ano ba ang ginawa ko? Tumulong lang naman ako bakit naging ganito. Dahan-dahang bumangon si Jay. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang labi pero hindi niya ito pinunasan. Niyakap niya ng mahigpit ang kahon. Tatakas ba ako? Pwede naman akong umalis ng Maynila ngayon. Magsimula sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Iyon ang mas madaling daan. Pero kung gagawin niya iyon habang buhay siyang magiging kriminal, mga peking letrato, peking pag-amin, iyon na ang magiging pagkatao niya. Tumingala si Jay sa gusali ng Maharlika. Sa itaas nandoon ang mga taong yumurak sa kanya. Hindi ako tatakbo bulong ni Jay. Lalaban ako hanggang sa huli. Nanginginig ang kanyang boses pero matatag ang kanyang mga mata. Noon, Jay, isang pamilyar na boses. Paglingon niya nakita niya si Miss Elena Santos. May hawak siyang maliit na sobre. Ma'am Elena, wag dito. Sumunod ka sa akin. Lumingalinga si Miss Elena at dinala si Jay sa isang eskinita. Inabot niya ang sobre. Ito galing sa chairman. Sa chairman po. Hinahanap ka niya. Bukas alas 7 ng umaga pumunta ka sa address na ito. Sa loob ng sobre may isang address at kaunting pera. Hindi ako iniwan ng chairman. Alam mo ba kung gaano siya nag-alala sa'yo? Naluha si Miss Elena. Patawarin mo ko, Jay. Natakot din kasi ako kaya hindi ako nakatawag. Minamanmanan ng vice-presidente ang lahat. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Jay. Ngayon hindi dahil sa lungkot. Hindi ako iniwan. Hindi pa tapos ang lahat. Salamat po, ma'am. Pumunta ka bukas ha. Hihintayin ka ng chairman doon. Nawala si Miss Elena. Niyakap ni Jay ang sobre. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi pa tapos. Bukas magbabago ang lahat. Hinigpitan niya ang hawak sa kahon at nagsimulang maglakad. Magiging mahaba ang gabi. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Alas 6 ng umaga. Hindi nakatulog si Jay. Dahan-dahan siyang bumangon. Naninigas ang kanyang katawan pero mas matatag ang kanyang kalooban. Isang oras ang lumipas, nasa isang eskinita na si Jay sa isang marangyang subdivision sa Alabang. Sa likod ng matataas na pader makikita ang mga lumang bahay na may disenyong Espanyol. Nag-doorbell siya at agad bumukas ang pinto. Si Miss Elena, nandito ka na. Tuloy ka. Pagpasok niya sa malawak na beranda may isang taong nakaupo. Si Don Mariano Cruz. Sir, naluha si Jay. Dahan-dahang tumayo si Don Mariano at lumapit sa kanya. Sir, totoo po. Wala po akong ginawa. Gawa-gawa lang po ang mga litratong iyon. Hindi po ako industrial spy. Nanginginig ang boses ni Jay. Hinawakan ni Don Mariano ang kanyang balikat. Alam kong hindi ka ganyang klase ng bata. Bumaba ang boses ni Don Mariano. Pero hindi ako sigurado. Dahil walang ebidensya. Kaya hindi ako nakakilos. Baka sa mukha niya ang pagsisisi. Ang matandang ito ang naduwag. Hindi madaling pagdudahan ng sarili mong anak. Bumuhos ang luha ni Jay. Pero kahapon po, dumaan lang po ang sasakyan nyo. Nandoon po ako. Dumilim ang mukha ni Don Mariano. Hindi kita nakita.
Si Vargas hinarangan niya ang bintana para hindi kita makita. Ang hepe po ng seguridad. Oo. At narinig ko mula kay Miguel na umaming ka raw kumuha ng pera at tumakas. Muntik na akong maniwala. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po lahat. Alam ko. Sinabi sa akin ni Elena ang totoo. Na kahit sinaktan ka, hindi ka tumakbo. Na lumaban ka hanggang sa huli. Walang masabi si Jay, tanging luha na lang ang dumadaloy. Patawad, dahil sa matandang ito nahirapan ka. Hindi po, sir. Hindi niyo po kasalanan. Dinala ni Don Mariano si Jay sa beranda, may isang tasa ng mainit na tsaa. Halika mag-usap tayo, sabi nila may itinatago ka. Binuksan ni Jay ang kahon at inilabas ang maliit na lata. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Nakinig siya sandali. Wala nang electronic sound. Siguro po naubos na ang baterya. Maingat niyang binuksan ang takip. Sa loob naroon ang itim na chip. Ito po ang listening device na nakuha ko sa relo niyo noon. Naging matalas ang mga mata ni Don Mariano. Naitago mo pa pala iyan. Opo. Kung mayroon po nito, malalaman natin kung sino ang nag-spy, hindi po ba? Sigurado pong may record ito. Tumango si Don Mariano. Elena. Po, Chairman. May dati akong pinagkakatiwalaan. Tawagan mo sila. Ipa-analyze mo ang chip na ito. Siguraduhin mong sikreto lang ito. Tumango si Miss Elena. Masusunod po. Hinding-hindi po ito malalaman ng kumpanya. Kinuha niya ang chip at umalis. Tinitigan ni Don Mariano si Jay. Jay, may kailangan ako malaman. Ano po iyon, sir? Kailan pa kumampi si Vargas kay Miguel? Hindi nagulat si Jay. Narinig na niya ang tibok ng puso ni Vargas noon. Mabilis at hindi regular. Alam ko na po. Kakaiba po kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Mukhang hindi nga nagkamali ang iyong mga tainga. Bumuntong hininga si Don Mariano. Si Miguel gusto niyang makuha ang posisyon ko. Kinukumbinsi niya ang mga board members para paalisin ako. Paalisin po kayo. Oo. Gagamitin niya ang issue ng kalusugan ko. Dahil nahimatay ako nung 1 taon. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Kapag nag-resign ako si Miguel ang papalit. Iyon ang plano niya. Pero bakit po ako? Dahil sa gabal ka sa kanya. Ikaw ang mga matatay nga ko kaya isa kang tinik sa lalamunan niya. Ngayon naintindihan na ni Jay ang lahat. Isa lang siyang hadlang. Nang gabing iyon sa villa natulog si Jay. Isang lugar na sabi ng chairman ay walang ibang nakakaalam. Sa malambot na kama naramdaman niya ang lahat ng pagod. Kinaumagahan nagmamadaling pumasok si Miss Elena. Chairman, nandito na po ang resulta. Anong sabi? Preliminary result pa lang po pero malaki ang posibilidad na ang listening device na ito ay special equipment na ginagamit lang ng security team ng Maharlika Holdings. Hindi raw po ito mabibili sa merkado. Naging matalas ang tingin ni Don Mariano. Posibilidad. Hindi pa sigurado. Opo, hindi pa po kumpirmado. Tinutuntun pa rin po nila ang signal pero kailangan pa raw po ng kaunting panahon. Tumango si Don Mariano. Sige, pabilisin mo sila. Umalis si Miss Elena. Tumahimik ang paligid. Bakas sa mukha ni Don Mariano ang magkahalong emosyon. Hindi pa sigurado. Pero bumuntong hininga siya kung totoo ngang si Miguel. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya palalampasin. Tumayo si Don Mariano tumingin sa bintana at mahinang nagsalita. Jay, po sir, lilinisin ko ang pangalan mo. At ilalabas ko sa lahat ang ginawa nila. Tumayo si Jay. Tutulong po ako. Maaaring maging delikado ito. Alam ko po. Pero gagawin ko pa rin. Dahil nagtiwala po kayo sa akin ngayon, ako naman po ang tutulong sa inyo. Ngumiti si Don Mariano. Salamat, Jay. Tumingin ulit siya sa bintana. Sa makalawa ang emergency board meeting. Doon niya ako susubukang pabagsakin. Kung ganoon po kailangan nating maghanda. Tama. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Hindi sapat ang listening device lang. Tumango si Jay. Sir, may naisip po ako. Ano iyon? Maingat na nagsalita si Jay. Si Sir Miguel po, mahilig siyang makinig, hindi po ba? Kung ganoon, bakit hindi po natin siya pakinggan? Pakinggan, hindi pa po ako sigurado. Hindi ko po alam kung kaya ko. Pero baka po may marinig ang mga tainga ko mula sa panig nila. Tinitigan ni Don Mariano si Jay. Delikado iyan. Alam ko po. Pero pwede naman po nating subukan, hindi ba? Hindi nagsalita sandali si Don Mariano. Pag-iisipan ko. Hindi siya tumanggi. At alam ni Jay na hindi pa tapos ang laban. Sa emergency board meeting, walang nakakaalam kung anong mangyayari. Isa lang ang sigurado. Hindi na sila basta-basta magpapatalo. Naisip ni Jay kung wala akong marinig doon. Baka iyon na talaga ang katapusan.
Dumating ang araw ng emergency board meeting. Nagising si Jay bago pa sumikat ang araw. Ito na ang huling araw. Ang araw na magpapasya sa lahat. Tinawag siya ni Don Mariano. Handa ka na ba? Opo, sir. Matatag ang kanyang tingin. Kagabi sa pahintulot ng chairman pumunta si Jay malapit sa headquarters. Itinuon niya ang kanyang pandinig sa direksyon ng opisina ni Miguel sa ikasampung palapag. Nagkataong bahagyang nakabukas ang bintana nito. Ang tunog na lumalabas doon ay parang alon na umabot sa kanyang mga tainga. Ang mga tainga ni Jay na kayang makarinig kahit sa kabilang pader. At narinig niya ang usapan ni Miguel at Vargas. Bukas sa board meeting kailangan nating tapusin na ito. Handa na po ang lahat. Mahigit kalahati ng board ay nasa panig na ni Sir Miguel. Ang mga dokumento tungkol sa kalusugan ng matanda nakuha ko na lahat ng medical records noong nahimatay siya. At tungkol sa batang iyon na isampa na ang kaso. Pagkatapos ng meeting ipapaaresto na natin agad siya. Ang original na kopya ng mga peking litrato ay nasa computer ko lang, huwag kang mag-alala. Binura ko na ang lahat ng bakas. Isinaulo ni Jay ang bawat salita. I-reporter niya ang lahat sa chairman at ngumiti ang chairman. Magaling, Jay. Ngayon ako naman. 10:00 ng umaga sa main conference room ng Maharlika Holdings. Nagsimula ang emergency board meeting. Nakaupo ang mga direktor sa isang mahabang lamesa. Agad na nagsalita si Miguel. Isa lang po ang agenda natin ngayon. Ang pag-usapan ng leadership vacuum dahil sa problema sa kalusugan ng chairman. Nagbulungan ang mga direktor. Inilabas ni Miguel ang isang folder. Mula nang mahimatay ang chairman noong 1 taon nagkaroon na ng problema sa kanyang mga desisyon. Kamakailan lang nag-appoint pa siya ng isang industrial spy bilang kanyang special assistant. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel. Iminumungkahi kong patalsikin sa pwesto ang chairman. Ilang direktor ang tumango. Ang panig ay kumakampi na kay Miguel. Noon dahan-dahang tumayo si Don Mariano. Sandali, tumahimik ang buong kwarto. Miguel ang industrial spy na sinasabi mo, siya ba iyon? Opo, ang batang si Jose Reyes. Naisampa na rin ang kaso. Ganoon ba? Pero ito, may kinuha si Don Mariano mula sa kanyang bulsa. Ang itim na chip. Alam mo ba kung ano ito? Bahagyang nagbago ang mukha ni Miguel. Ito ang listening device na nakuha mula sa relo ko. Nagkagulo ang meeting room. Ayon sa analysis, ang device na ito ay special equipment na ginagamit lang ng ating security team. Imposibleng mabili ito sa merkado. Napunta ang tingin ni Don Mariano kay Vargas. Vargas, maaari mo bang ipaliwanag? Namutla si Vargas. At nang tinunto ng signal na laman kung saan ito ipinapadala, tumingin ng diretso si Don Mariano kay Miguel sa opisina ng Vice-Presidente. Natahimik ang lahat. Napatayo si Miguel. Wala kang basehan para sabihin iyan. Walang basehan. Tumawa si Don Mariano. Ang usapan niyo ni Vargas kagabi, alam ko na ang lahat. Nanginig ang mga mata ni Miguel. Sinabi mong bukas sa board meeting kailangan nating tapusin na ito. Tama? Na mahigit kalahati ng board ay nasa panig mo na at nakuha mo na ang medical records ko. Nagkagulo ang mga direktor. Nalaman nilang nabanggit ang kanilang mga pangalan. At naisampa mo na ang kaso sa batang iyon at pagkatapos ng meeting ipapaaresto mo na siya. Namutla ng husto si Miguel. Paano? Paano mo nalaman? Dahil mahilig kang makinig, sinubukan ko rin. Hindi gamit ang makina kundi ang tainga ng tao. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Jay. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang batang ito. Narinig niya lahat. Mula sa kabilang pader. Tinitigan ni Jay si Miguel. Hindi siya nanginginig. Hindi po ako industrial spy. Gawa-gawa lang po iyon ng Vice-Presidente. Ang mga litrato, ang pag-amin, lahat po iyon ay peke. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Maniniwala ba kayo sa isang batang kalye? Noon pumasok si Miss Elena na may dalang mga dokumento. Chairman, narito po ang karagdagang resulta. Anong nalaman? Sa usapan na narinig ni Jay, sinabi pong, ang original na kopya ay nasa computer ko lang. Ginamit po namin iyon bilang lead. Inilatag ni Miss Elena ang mga papel. Nakuha po namin ang original file ng mga peking litrato. Base po sa metadata analysis na kumpirma ang petsa at lugar kung saan ito inedit. Sa computer po sa opisina ng Vice-Presidente Ika, 10 Palapag Maharlika Holdings. Nagkagulo ang buong kwarto. Sumigaw ang mga direktor. Umatras si Miguel. Ito. Gawa-gawa lang ito. Lahat ito ay kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Don Mariano. Ang tingin ng isang ama sa kanyang anak. May halong lungkot at galit. Dahil anak kita, gusto kong maniwala na imposible itong mangyari. Nanginginig ang boses ni Don Mariano. Pero pinakinggan mo ako ng patago, inagaw mo ang posisyon ko at dinamay mo ang isang inosenteng bata.
Napaluhod si Miguel. Ang hepe ng seguridad na si Arturo Vargas at ang vice-presidente na si Miguel Cruz ay tinatanggal na sa kanilang mga posisyon. Epektibo agad idineklara ni Don Mariano at lahat ng kaso laban kay Jose Reyes ay aatrasin at gagawin ng lahat para linisin ang kanyang pangalan. Naluha si Jay. Tapos na! Totoong tapos na. Nakita niya ang likod ni Miguel habang papalabas ito. Mahinang nagsalita si Jay. Sir Miguel, huminto si Miguel. Ang tibok po ng puso niyo ngayon. Iba na po sa una nating pagkikita. Noon po kalmado at puno ng kumpiyansa. Ngayon po napakagulo at puno ng kaba. Nagulat si Miguel. Parang tibok ng puso ng isang may kasalanan. Walang sinabi si Miguel. Nakayuko siyang umalis. Ang dating tagapagmana ng Maharlika Holdings ngayon ay nawalan na ng lahat. Pati si Vargas ay dinala palabas. Paglabas ni Jay lumapit si Don Mariano. Jay, o sir, pinahirapan kita. Tinapik ni Don Mariano ang balikat ni Jay. Saan ka pupunta ngayon? Ako po. Hindi ko pa po alam. Ngumiti si Don Mariano. Kung ganoon manatili ka muna sa tabi ko. Kailangan ko pa rin ang iyong mga tainga. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Talaga po? Oo. Kailangan mo pang mag-aral, kailangan mo pang kumain. Manatili ka muna sa villa habang dahan-dahan kang nag-iisip. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Jay. Ngayon hindi dahil sa lungkot. Salamat po, sir. Ako ang dapat magpasalamat. Tumingala si Don Mariano sa langit. Kung wala ka, baka natalo na ako ng sarili kong anak nang hindi ko namamalayan. Tumingala rin si Jay. Napakaliwanag ng langit. Magaan ang mga hakbang ni Jay, hawak pa rin ang kanyang kahon. Mahaba pa ang lalakbayin pero hindi na siya nag-iisa. Isang batang tagalinis ng sapatos. Ang kanyang mga tainga ang nagpabago sa takbo ng laro sa isang dambuhalang korporasyon. Ang mundo minsan ay ganoon. Sa pinakamababang lugar doon nangyayari ang pinakadakilang mga pagbabago. Mga kaibigan, kumusta po ang kwento natin ngayon? Si Jay isang 70 anyos na pinalaya sa ampunan at pinagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit sa huli, hindi siya tumakas at pinanindigan ang kanyang sarili. Mayroon siyang pambihirang pandinig, ngunit ang tunay niyang lakas ay nasa kanyang desisyon na lumaban hanggang sa huli. Sa ating buhay darating ang mga pagkakataon na gusto na lang nating sumuko at tumakas. Sa mga panahong iyon sana ay makapagbigay ng kahit kaunting aliw ang kwentong ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na kwento.